dito po sa biyahe serye, ang i-discuss ko po ay dapat pati si Baste at Digong. Ano bang tinutukoy ko dyan sa title ko na yan? Na dapat pati si Baste at Digong. Kasi mga kapunyog, napapansin ko, maganda naman sa ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon. Talagang hindi na tinutolerate yung mga pinagagawa ni Duterte noon. Halimbawa, sa war on drugs, sinabi na ng kasalukuyang administrasyon na iba na ang approach o strategy nito sa anti-drug war campaign. Kung nung panahon ni Duterte, talagang patay dito, patay doon, patayan ang feature ng ang main feature ng anti-drug war campaign ni Duterte, tukhang AJ case. Sa ilalim ngayon ng kasalukuyang administrasyon ni PBBM, sinabi niya naman na hindi na itutuloy nito, hindi nito i-continue yung ganong approach sa paglaban sa droga. Ang tawag nga ni Secretary Abalos niyan, bida. Buhay ay ingatan, droga ay iwasan. Ayan, bida. So, medyo pinapahalagahan ang buhay dito sa kasalukuyang strategy sa war on drugs. Kaya lang, itong si Baste, wala gusto niyang pakita na mas tama yung ginawa ng kanyang ama. Kaya gusto niya sa Davao, ganun ang gawin. Balik sa tukhang ang Davao City. O ngayon, pag deklara ni Baste ng ganun, war on drugs, tukhang style, after ilang araw lang, 3 araw, 7 yung patay. Kaya ngayon, iniimbestigahan yung pangyayari na yun. Ang dinidepensa nila Baste at ng mga sangkot na pulis doon, legal daw yung nangyari. Talaga daw ng laban yung 7 na yun. Ay wala, hindi naniniwala yung hindi naniniwala yung mga matataas na officials ng PNP at DILG. Ganon, sa pagsabi lang ni Baste na simula na ang tukhang uli sa Davao City, 7 kaagad ang patay at nanlaban lahat yon. So hindi na. Sabi ng PNP, hindi, imbestigahan natin yan. Para makabuelo ng investigasyon, tanggalin muna, i-relieve, ilipat ng pwesto. Ibig sabihin, galing sa Davao City, dinala sa regional office. Yung chief of police ng Davao City, dinala sa regional office. Pati yung mga station commanders, 11 ba yun? 11 na station commanders ng mga iba't ibang mga istasyon ng pulis sa Davao City, tinanggal din. At may 35 pang mga tauhan ng PNP na sangkot sa nasabing operation ang rinelieve. Kaya lang, bakit si mga pulis lang ang dito, sinasailalim sa investigasyon? Dapat pati si Baste, yun ang ibig kong sabihin. Kaya yung title ko ngayon, ang aking topic ngayon sa biyahe serye, bakit dapat pati si Baste? Sa katunayan, siya ang may malaking pananagutan dyan Yung mga pulis na yan, sumunod lang sa order niya. Kaya dapat imbestigahan din si Baste. Bakit? Bakit parang hindi naaalangan ang gobyernong ito ni Marcos, ni PBBM, naaalangan si DILG Secretary Binor Abalos na isama sa mga masususpende, preventive suspension, si Baste. Diba? Dapat kasama yan. Bakit? Yung bang mga pulis na yon, ganun ba yun magiging kaagresibo ng kanilang tukhang? Na sa loob ng 3 days, 7 ang napatay at nanlaban daw lahat yung mga yon? Magiging ganun ba ang mga pulis kung hindi dahil sa order ni Duterte, ni Baste, na simula na uli natin ang tukhang sa Davao City? Talagang yun naman ang rason bakit rinelieve yung na yan, mga officials na yan ng PNP at tauhan ng PNP sa Davao City. Hindi naman kinakaila na ang dahilan bakit sila na-relieve ay dahil doon. Iimbestigahan sila kung totoo nga bang nanlaban yung mga napatay. So ibig sabihin, tama lang ang ginagawa na yan sa PNP, hindi dapat palampasin. Pero paano naman si Baste? Papalampasin rin ba siya? Bakit hindi siya kasama sa sinususpende rin? Preventive suspension. Siya namang nag-order nun Public yung pagkaka-order niya. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? O ngayon, bakit naman si Digong nakasama sa title ko? Sabi ko, dapat pati si Baste at si Digong.
Ay, ang tinutukoy ko naman na kay Digong, yung investigasyon naman ng Kamara sa war on drugs nung panahon ng Administrasyong Duterte. Nagkakaroon na ng investigasyon ng Kamara eh. Salamat, tama din yun. Inimbitahan ang pamilya ng mga biktima ng war on drugs ni Duterte. Nagkikwento sila ng kanilang mga pinagdaanan nung panahon ni Duterte. Tama yun. Tama rin na pinatawag yung mga officials nung panahon ni Duterte. Si Minardo Guevara, pinatawag, tinanong, ano bang ginawa nyo sa DOJ nung kapanahunan nyo? Ikaw ang sekretary ng DOJ noon, Minardo Guevara. Anong ginawa nyo? Ilan ba talaga ang napatay sa war on drugs? Sabi niya, 6,252. Ilan ang naimbestigahan nyo na posibleng nagkaroon ng pang-aabuso? 52 daw. Sabi ng mga kongresista, 6,252 ang inamin ng PNP napatay? Na di umano'y ng laban, ang inimbestigahan nyo, 52 lang. Anong klase kang DOJ secretary? So tama yun. Ipapatawag din si Albayalde. Tama yun. Pero, bakit si Duterte hindi ipapatawag? Ay siya nga mismo yung promotor niyan eh. Di ba? Anong dyan? Wala namang parliamentary immunity na yan. Ay, walang parliamentary immunity. Wala na yung presidential immunity. Tapos na. Hindi na siya presidente. Eh kung si Pinoy nga, pinatawag noon, di ba? Ano ba yung issue noon? Dingbak siya? O dingbak siya lang yun eh. Pero sumipot si Pinoy, pinatawag ng Kongreso. Ay bakit si Duterte hindi kasama sa ipapatawag? Napakalaking pananagutan ni Duterte. Siya nga ang promotor eh. Siya nga ang nag-order sa sa PNP, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ako, bakit yung mga nag-o-order ng mga pagpatay na yan, hindi pinapatawag? Bakit si Baste hindi kasama sa sinususpindi doon ng DILG? Dapat suspindihin din, preventive suspension. Hindi naman kailangan parusahan na kaagad kasi kailangan pa naman ng due process yan. Pero yung preventive suspension, di ba? Kailangan yun para maipakita talaga na kasi ang nangyayari dito, parang ang pinapanagot lang yung mga tauhan. Yung mga tauhan lang, halimbawa, yung PNP, ay sumunod lang yung kay Baste. Ganon din yung ganon din sila Minardo Guevara, ganon din sila Albayalde. Sumunod lang yung kay Digong eh. Sumunod lang yung kay Digong. So ang tanong ngayon, bakit hindi kasama sa mga pinapatawag at iniimbestigahan itong si Basti Duterte at si Digong? Sila nga mismo ang mga promotor eh. Sila yung nag-order. Kaya tingin ko mali yung ganun eh. Mali yung ganun. Dapat pati si Baste i-preventive suspension ng DILG habang iniimbestigahan yung pangyayari na yan sa Davao City. Kasi parang yung mga sumunod sa utos, yun ang napaparusahan. Yung mismong nag-utos, hindi man lang iniimbestigahan or pinaparusahan. Di ba? Parang mali. Mali. Sino bang mas principal diyan? Principal, pangunahin. Yung promotor, yung nagbigay ng utos, yun. Bakit? Anong pinag-aalangan kay Duterte na ipatawag sa Kamara? Dahil dati siyang presidente? Si Pinoy nga, dating presidente rin, pinatawag rin, sumipot din eh. Ang immunity ng presidente sa panahong nakaupo siya. Pag hindi ka na nakaupo, pwede ka nang ipatawag. Ordinaryong mamamayan ka na. Saka hindi naman ordinaryong ginawa ni Duterte noon. Ang sabi ng PNP, 6,252 ang napatay nila. Nanlaban daw ang mga yan. Sabi ng mga independent human rights groups, hindi, aabuti ng mga 25,000, 30,000 to 35,000 ang estimate namin eh. Sa ganyan karaming napatay, kahit na yung sinabi lang ng PNP na 6,252, ang laki na niya. Dapat talaga imbestigahan yan. Kaya lang, sinong pinatawag sa Kamara? Si Minardo Guevara, si Albayalde daw ipapatawag, si Duterte hindi. Bakit? Diyos maray na aga kay Dennis Bertillo. Si Jeff Binuya, good morning.
Sangayon sa atin si Bernardo Minjola Idnalagim. Sabi niya, correct po, dapat suspended. May tinitingnan. Kay Herman Ricalderia, good morning po. Salamat po. Kaya ito yan mga kabunyog, kaya ito yung naging topic ko ngayon. Yan po ang title ng topic ko. Dapat pati si Baste, dapat pati si Digong. Yun po ang ibig kong sabihin dito sa title kong ito. Alam nyo, hindi pwede yung ganyan eh. Dapat, yung pinakamayor, saka mo hindi yun ang ipapatawag. Diba? Yung pinakamayor, saka mo yun, hindi yun ang iimbestigahan mo. Preventive suspension mo, administrative nirelieve administratively yung 35 na officials at tauhan ng PNP sa Davao City. Administratively relieve. Pero si Baste hindi, siya nga yung nag-utos nun. Siya nga ang nag-utos eh. Tapos yung sa Kamara nag-i-investigate sa war on drugs, yung mga pagpatay nung panahon ni Duterte. Pinatatawag yung mga officials nung panahon ni Duterte. Si Duterte hindi. Parang mali yata. Hindi parang, talagang mali. Sorry. Sabi ko parang mali yata. Hindi parang, talagang mali. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.